Barong Manolo Fortits, inyong mabati ning sibihanan Radyo Natin Network ang mga pagpanglantaw, programa o mga proyekto lokal sa pangagamhana ubos karon sa pagdumala ni Municipal Mayor Rogelio Arquio Quino. Barong Manolo Fortits o karon aniya ang inyong tagdumala. Sa itong pagpanaguban, alas 8:04 na ang atak na sa kabuntagon. Mga higala, kamusta o mayong buntag ganinong tanan? Welcome sa itong pagpanaguban sa itong programang Barong Manolo Fortits, ang opisyal nga radio program sa lokal nga pangagamanan sa lungsod sa Manolo Fortits. Good morning, may buntag sa tanan. Karon ba Biyernes, Pizza City na sa bulan sa Nobyembre 2025 og sa atong Christmas countdown. 48 days na lang Pasko na og karon mga igsoon, no, atong magkagabatian ang atong mga Paskuhanong awit, no, og kini mga igsoon nagpamatuon nga doon na gyud atong Pasko, mga igsoon, no, og pagsugat sa bag-ong tuig. Okay, no, og kamusta mong tanan atong mga suging tigpaminaw, no, sa 20 ka mga lungsod, ka mga syudad sa lalawigan sa Bukidnon, sa lalawigan sa Misamis Oriental, sa atong 22 ka mga kabarangayan nga sakop sa atong lungsod, atong mga barangay officials, mga opisyalis sa atong lungsod, sa atong mga zone officers, mga volunteers na to, mga igsoon, kamusta mong tanan, may nga buntag kaning tanan, no? Og kini mga igsoon, atong broadcast karon naka-live ta diri sa atong New Government Center, diri sa atong diri mismo sa atong LGU Manolo Fortits, no? Og kini mga igsoon, og dayon mga kaigsunan og ang ato pong mga suking tigpaminaw, no, sa atong mga volunteers, sa atong mga CDC na to nga mga teachers. Good morning, may buntag kaning tanan, no, atong mga igsoon, mga suking tigpaminaw. Naka-live ta mga igsoon sa atong LGU Manolo Fortits nga Facebook page, ingon man sa atong YouTube channel. Dayon po mga igsoon, naka-live ta sa atong Radyo Natin 100.9 FM sa atong lungsod sa Manolo Fortits. Og kini mga igsoon, Biyernes karon, magsugod tang sayo alas 8 paingon alas 9 ang taknas buntag, no. Og sa Lunes mga igsoon, adlaw nga Lunes og Miyerkules magsugod alas 8:30 hangtod alas 9:30 ang takna sa kabuntagon. Okay, atong partner karon buntaga, Biyernes man karon mga igsoon, si Barog Tarakenyo. Barog da, kamusta Barog da? Good morning Barog da. Good morning pud Barog Max, no, og sa atong mga suking tigpaminaw again sa saysay ni Barog Maxi, live kita sa LGU Manolo Fortits Facebook page. Ayaw ka mo kalimot again, no, sa pag-like, pag-share ug pag-comment kung asa ka mo nagpaminaw aron ma-shoutout po namo ni Barog Maxi ang inyuhang mga lugar ug asa mo nga mga barangays. And karon Barog Max, ubay-ubay gid tag pagahisgutan, no, karon November 7, 2025 adlong Biyernes, and sa atoa po dayong i-shout out po Barog Max, no, ang mga biktima sa Bagyong Tino. Yes, labi na dito sa Cebu City, no, nga Cebu syudad ba ng Cebu Barog Max, no? Syudad. Oo, Cebu City nga naapektuhan gyud, as in gyud nga na hawan gyud Barog Max, no? And wala ra daw nag 10 minutes ni saka na daw ang tubig baha. So wala na gid sila nakakuha sa ilang mga gamit, and kung kinsa man to ang gusto mag-adto, no, sa Cebu City aron mag-donate, pwede ra gid kamo magpahibalo dayon, no, kay aron pwede pod ang mga katawhan sa Manolo Fortits maghatag pod sa ilang donation if ever na. Okay na rato ra ning dugangan karon dar, no, og atong hiskutanan og direkto mga igsoon sa atong unahon nato ang atong report gikan sa Pag-asa El Salvador City, Misamis Oriental, si Sir Justin Navarro. Sir, good morning sir. Live ka karon sa programang Barong Manolo Fortits, sir. Mayong bundag sir, may bundag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong lakas sa panahon ng adlaw. Na-update sa itong monitor nga si Severe Tropical Storm with international name na si Fungwang. Base sa itong data kay nasa 1,500 km east of northeastern Mindanao. Siya lakas ng hangin nga mo abot na 95 km per hour. Pag-cross nga mo abot na 115 km per hour. So pa karon, pati sa itong forecast track niya, kayo posible siya nga musulod diri sa atong Philippine Responsibility by
karong gabi or bukas sa ugma or sa buntag. Karong Glawa ang tibok lapit sa Mindanao, pakasinati lang ta sa panalagsang pagdagong ngadto sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan kilatog panarugtog tungod sa localized thunderstorms. Sa halang nato ang init ug hayag nga panahon nga na-chance na mga pag-ulan-ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Katong hangin naman kay hini ngadto sa pasarangan nga magagikan sa amihan ang silangan ngadto sa amihan ang kasabang nga direksyon o kung kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan pagbalud. Temperatura nato karong adlaw nang range ng 26 to 31 degrees Celsius. So kung anong adlaw, masalap sa alas 5, 19 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 8, 9 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pagka sa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro. Daghang salamat. Kamusta atong bagyong ulan man siguro to, Sir Justin? Moigo manis Mindanao? Yes, sir. Sa karon sir, nasa gawas pa man siya sa atong Philippine Air Responsibility ko. Hindi pa nato siya tawagan sa local name nga si O1. Kung mosulod siya ugma sa buntag o sa kadlawon, matawag na nato siyang O1. Dili naman sa Mindanao kay layo man ang iyahang track. So, posible nga wala tayo epekto or posible nga mapektuhan ta sa iyahang track or extension lang, sir. Okay, salamat kayo, Sir Justin Navarro sa Pag-asa. Okay. Okay, mga igsoon na barugdar og mapangaroron og ang atong kalangitan adunay pagpatak-patak kapag ulan tungod kini sa gitawag og trap extension no sa bagyong ulan. Bagyong ulan. Uwan. Uwan ba to? Uwan. Uwan. Oo, so dili daw punta kayo maapektuhan diri sa Mindanao murag dito sa taas-taas nga lugar sa Luzon, moagi. Okay no, og dire ta mag-exod atong mga dire sa ta barugdar no, sa atong mga uluhan sa atong mga balita mga isgutan karong adlaw Nobyembre City 2025 adlaw kini nga Biyernes mga exod una no ato nang nahitabo mga exod ato nang pabati ang atong weather update gikan sa Pag-asa. Yes, and karon pod barug Max ato apong nahimong acting Vice Mayor sa upat ka adlaw si Vice Mayor Reynaldo Bagayas Jr. Dayon na mga kaigsunan no lain pa natong mga uluhan sa tong mga balita Municipal Livelihood Summit graduation program magikatakda. Yes, karon gyud ning bulan sa November barug Max no murag ato gyud ning makahinabi ang ato ang focal person sa atong Livelihood Summit aron na ignon sa ato og unsa og pila ka book ang mga ni-graduar og unsa nga mga skills training ang ilahang giapilan. And apil po no ang no parking sa tabuan subling ipahibalo sa publiko. Okay, barugdar no ugma na ning adlaw barugdar ang atong parking no basin magkaguliyang na sa atong mga igsuon kalabot na sa atong no parking diya sa atong tabuan mga igsuon. So asa ka ni barug Max no karon ato gin makahinabi mismo ang mga tinugyanan nato sa MFRTA kay atong mahibalan kung asa bagyod ang designated parking areas. Okay. Kuan na gyud ang atong mga sakyanan barugdar gawas sa mga motor. Isunod dito sa atong daan nato nga motor pool. Maigo ba ka dito ba? Dobig na ay kanang 18-wheelers. Dili. Wala sad siguro no. Kay ang multar ba ni barugdar is ang parking fee dito, parking fee dito barugdar 20 pesos lang. Sa sakyanan lang. Sa sakyanan. Wala labot sa motor. So, ang motor, pwede as is Japon. Parking dito. Dito atbang yung Japon sa tong tabuan. So, sa tong tabuan, barugdar kasagara, magparking da sa atbang sa tabuan. Diversion Road. Bawal na sugod sa Sabado. Kada Sabado rapon. Kada Sabado kay Sabado naman tabo. Okay, barugdar, kabati barugdar. Ug job start training ilusad sa dole ug peso. Ubay-ubay gyud ni mga programa sa peso ug sa TSDC Barug Max no. Nakapabud sila Livelihood Summit and kani pong job start training. I think next week man ni Barug Max. Next week. Gikan sa October 27 kuno mahubani is November 21 dayon adunay 50 ka mga partisipante ni barudar. Wow. Mo ni atong hinabi nato no unsa ni ang job start training murag ato na magining gipost sa Facebook o unsa ni siya. Pero atong ipa-refresh
voucher Oh. kung unsa gining job start training ug unsa ni ka maayo nga programa. Kini mga igsoon preparasyon maguni sa atong nga mga kabatanunan alang sa ilang pagkabot sa maabot nga trabaho, pagkuha sa trabaho no. Isip kini nga mga bag-ong mga trabahante dayon barugdar no. Okay. Kaya usually ra ba dayon ang ilahang irason kay lisod mangitag trabaho mo na nagtambay sa usulod sa usa ka tuig. Okay, barugdar, kumbate. Ug karon pod adlaw barug Max gipahigayon karon sa Barangay Tikala ang RQPS. Okay no, atensyon no mga igsoon na to og sigurado gyud ko daghan nakapaminaw na to kay kusupon ang atong broadcast diya sa atong Barangay Tikala, ang atong mga kauban. Ay, good morning diya sa atong mga kauban dito sa Barangay Tikala. Si Barong Cha, Myra og dayon si Barong Mike Unsay na dadto no og ang atong mga igsoon nasa Upper Bunga, Lower Bunga, mga sitio man sa Barangay Tikala. Atong gipanawagan nga ang inyong RQPS na karon diha sinong Barangay Covered Court Barugdar paghatod sa batakang serbisyo. Ang tinuuray nga serbisyo sa atong lungsod sa Manolo Fortis Barugdar. Yes. And ubay-ubay gyud atong mga serbisyo no, and ato na pong gilusad pod barug Max no ang atong RQU system. Oo, so kani nga sistema na natay scanning and iscan ang inyong mga QR code kay para real time makita no og unsa inyong mga gipang avail nga services ug pila ka book nga mga services pod ug pila ka book nga mga residente ang nangadto. Okay, Barugdar, nakontak na ba ni si Ma'am Eliza Barugdar atong i-aware daan nga siya ang atong guest karon. Okay, Barugdar. Karong adlaw Barugdar no, liliara dito no, tuwa siya sa opisina. Si Ray, parehong na ko si Ma'am Eliza to sa office na to. Okay. Dayon mga igsoon Barugdar, ang atong busy mayor, lahimong acting mayor Barugdar, basaha Barugdar sa ang maong administrative order number 2025-006 Barugdar. Okay, so kani nga letter gihatag kini sa ato ang Honorable Reynaldo Bagares Jr. atong municipal vice mayor nga siya gi-designate as acting municipal mayor of LG Manolo Fortis Bukidnon effective November 12. Sugod November 12 ba? Oo, sugod November 12 hangtod November 16. During leave of absence kang Mayor Rogelio Anquino due to an official business. So ang iyahang following duties are approve vouchers, approve and sign daily time records, travel orders and application for vacation or sick leave of absences of LG personnel either with pay or without pay, attend conferences, meetings called for the national, regional and provincial officials and other government agencies that need attendance ni Mayor, and send participants to seminar, workshop and training that are officially called for it, and sign papers, example clearance or permits which are routinary in nature. Yung mga functions na isip acting mayor. Yes. Which are routinary in nature and those necessitating immediate actions, except those which are policy determining, which is, if urgent, shall be acted upon you by approval of mayor through telephone or other mode of communication. Perform all other duties and function of the local chief executive not enumerated above, except the power to appoint, suspend or dismiss employees. Dismiss employees. So due diligence should be exercised in the performance of your duties and instructions as officer in charge, as you will be held personally responsible for all actions not in accordance with the provisions of this administrative order. As acting municipal mayor, are further directed to keep your mobile phone lines open 24 hours during my absence. In case there are critical or major issues concerning the municipality, please seek the approval of the undersigned through my mobile phone number. Signed by Municipal Mayor Rogelio. Gawas og adunay mga major. Major no, kinahanglan nga mga kinahanglan ang more consent sa tong municipal mayor no, og adunay mga kinahanglan approval. So ang iyang function mga igsoon isip acting mayor, approve sa vouchers, sign sa daily time records sa atong mga empleyado. Dayon travel orders sa atong mga empleyado, vacation leave, sick leave, og sa atong mga LGU personnel. So with or without pay sa okay. So mali ang iyang mga function isip
acting municipal mayor. Atong tanaw ni Barog Dar, no? Unsay kalainan sa officer in charge o acting og OIC. OIC man siguro na? OIC, no? Acting og OIC. Mo ni itong unsay yang functions, limited nga mga functions ani. Kay kani ang OIC acting is murag dili mo sobra og 1 week. Pero sobra na og 1 week. Mo ba to? OIC? OIC ang ngalan. Oo. Okay, no? Og ato rin tanawon karon kay itong BC Mayor atong gikunta kaganina mura og tuwa karon siya barugdar siya nanguna dito sa Barangay Tikala alang pod sa atong RQPS, no? Og basta kay sugod sa November 12 hangtod sa November 16 ang mosahin sa atong mga sick leave or uban pa nga mga vouchers, no? Ang atong BC Mayor kay siya ang acting municipal mayor din sa atong lungsod sa Manolo Fortich. So ang automatic ang atong BC Mayor siyempre atong first kagawan kay mo saka man, no, di ba? Okay, no, og sakto ba og depende sa atong loon. Depende sa designate pero as per sa ato agyud sa kasulatan gyud, no, nga documented gyud is ang magsunod-sunod gyud based on hierarchy. Okay, no. Okay, atong karong umabot Lunes naman siguro 17 pa dito, no, atong graduation Ma'am Eliza, no, sa atong kining atong livelihood summit diin na 279 dar ka mga graduates ani dar sa naglalang kurso murag naka-cover ba kani sa usa tay mga coveran ani nga livelihood skills training murag katuning ni aging to. Yagan to iba ni or karon tayo daghan kayo nga nag-graduate. No. Every year na ay livelihood summit gyud and karon ang atong fourth Municipal Livelihood Summit last year na atong third and daghan gid kita ubay-ubay kita mga graduates and nagi mga formal nagi sila toga and ang naka-cover adto barug max kita nag-live kita ato sa Facebook page nato and karon I think mag-live pud ta, no, sa Livelihood Summit and daghan kitag mga graduates adto karon and karon lagi barug max naagid sa ato ang studio sa ato ang station si ato ang focal person sa Livelihood Summit karon 4th Municipal Livelihood Summit si Ma'am Eliza Lapaz. Laki. Atong welcome og ma'am, good morning og ikaw magigitahasan ani og welcome sa tong programang Barog Manolo Fortich. Ma'am, good morning ma'am. Maing buntag sa tanan labi na sa ato ni Barog Max, Barog Dar og sa tanang mga suking tagpaminaw sa Manolo Fortich radio program. Ako di ay si Eliza Lapas, ang focal person sa Livelihood Summit. Atong panaghisgutan karon ang Livelihood Summit, no, kay karong Livelihood Summit natay culmination program og naapod tay graduation ceremony karong umaabot Nobyembre 17 tuig 2025 ipahigayon kini sa ato ang Municipal Gymnasium Manolo Fortich og Barog Max Barog Dar naatay 400 kapin kabuk nga graduates and then kani sila nag-attend sila sa mga nagkadaiyang training sama sa mga kuan day gipangunahan day kini sa atong mga si Sir Roger Molina sa Technical Skills Development and Center. So ang training ma'am, ang training under sa TSDC o ni Ma'am Gemma Kanya sa Municipal Agriculture Department Head nato og si Ma'am Lorraine Riquenton at ang LEDEPOS designate. So tulo kabuk ang naghandle ani nga office. So kani si TSDC na sila'y 16 kabuk nga mga trainings Barog Max. And then ang kaning MAU nato Municipal Agriculture Office na sila'y 4 ka training. 4 ka training. Oo, Barog Max. Ang kaning Livelihood Summit nato Barog Max nagsugod kini atong July paingon November. Okay. So ang tunmong aning ato ang kuan 5 months nga running sa ato ang Livelihood Summit kay para dili mag-conflict ang atong training schedule. So sa kada month Barog Max kay naatay tag-upat ka mga schedule nga trainings kay para ato gini siyang ihanay nato siya Barog Dar. Mao day ni ang mga trainings, no, akong usa-usahon kaning kukiri nagsugod kini atong July 7 paingon 18. Ang kaning bread and pastry nagsugod July 21 to 25.
Ang kaning atong food processing nagsugod atong July 28 paingon August 1. And then ang kaning driving nato nga NC2 Barug Max kay nagsugod ni atong July 7 paingon July 25. Okay. Ang kaning atong electrical installation maintenance nga NC2 nagsugod ni atong July 7 paingon August 1. Ang kaning pineapple processing nato Barug Max kay mao na dahining mga August nato nga schedule. Okay. Oo, so August 4 paingon August 8. August. And then bookkeeping nato natay kanang weekdays and then weekends nagsugod atong July 7 di ay paingon August 27. And then kaning shielded metal arc nato welding NC1 August 4 paingon sa 27 and then napud tay NC2 sa SMAW atong kuan nagsugod ni atong September 22 nahuman atong October 13 and then beauty care nato nga hair and makeup nagsugod atong August 26 nahuman atong September 22. 22, 4 days lang. Ang kaning SMAW nato Barong Max kay September 22 naghuman natong October 13. And then kaning organic production nato is nagsugod atong October 12 naghuman atong November 7. Ang kaning mao ni kato kung gipang-mention nga mga training Barong Max kay TSDC lang to nga mga training. TSDC, So ang kaning sikuan Barong Max chicken egg production with natural feeds formulation kay nahuman niya atong November 3. Mao po ning mga mga agriculture nga mga trainings. Oo, ang kanida yung urban gardening next week pa ni siya magsugod Barong Max. And then kaning backyard. Pila ka days lang na? Isa lang ni siya kaadlaw. Isa lang kaadlaw. Oo. Okay. Ang kaning backyard chicken production with natural feeds formulation magsugod ni karong November 6 ugma na day ni no. 6 na. Oo. Ang kaning one day lang. Oo, one day lang. One day lang. November 6 adtong niaging adlaw, aghapon. Oo. Hapon di ay. 7 ba ron? 7. Kaghapon. Ang kaning hydroponics karon day ni Karon adlaw. Hydroponics. 7. So one day lang. One day lang niya to ang kuan, ang ato ang mga municipal agriculture nga mga trainings. Okay. Na sila karon sa NGC karon lagi. hydroponics. NGC karon ang taga Mao no, nagprepare sa hydroponics. So one day lang ni ma'am. Ang madawat ba training o seminar? Ang kaning municipal agriculture officer kay kanang dili siya matawag nga training course. Okay. Pero makadawat gihapon ni sila certificate of completion. So uban gyapon ni sa graduation sila. Ato pa nang panaghisgutan sir kay ang ato ang kuan si Ma'am Gemma nakaingon siya nga murag dili sa sila mag-appeal kay murag ang kaning atong culmination manggod kay for graduates ni siya nga nakahuman sa training course. Skills training. Skills training. Okay, NC2, mga NC1, NC2, NC3 ba niya? Oo, Barong Max. Okay, pa rin ma'am. Kanang naapod tay para lang sad kanang kaning matarong ang atong mahanay atong livelihood summit Barong Max. Atay monthly coordination meeting nagsugod atong Mayo na human atong Nobyembre. Oo. And then last karon nga kaning coordination meeting kay nahigayon to kay tong November 5. So mao to ato ang gipanghisgutan para sa atong culmination program and then para pod sa atong planning para sa ato ang graduation ceremony. And then Barong Max ang ato ding guest speaker ani kay kuan si regional director nga si Rafael Abrugar. No, and then ato ni siyang gi-invite and then pati kinsa man ni sa Abrugar Tisda ni? Si Tesda regional director ni siya. Okay. And then nag-invite ko tag mga partners Barong Max no. Ang atong mga partners Barong Max kay ang Department of Trade and Industry, ang Department of Labor and Employment, ang Technical Education and Skills Development Authority sa provincial ni siya og regional nga TESDA Barong Max, Barugdar. And then ang ato dayong Plus Trade Driving School and then WUSTRIDE Training and Assessment Center and then Socio-Inter Skills Training. Mo ni siya atong mga partners karong culmination program o graduation ceremony Barong Max. Ang graduation ceremony gid ma'am, pila gid ang graduate ani tanan? Katong 400 o katong 279 lang? Kuan Barong Max, ang ato ang mga graduates nga nakahuman sa atong training course, 400 plus ka. 400 plus gid ay mo graduate ani. Barong Max. Okay, ubay-ubay
Dayon ma'am, usay may lang magtuga ba ni sila o sa may kuan ni? Oo, barog Max, ato ni silang ipatuga kay para ma-feel gid nila nga nag-graduate gid sila. Abi kong barog bagwan Max. Sa tagsa yung tawag ko nila Ako ni siya i-parade of colors. nagya po na. Tag 50 second barog Max and then nag-confirm. Bungga din nga graduation ha. Yes, same gyapon last year. Ba? Oo. Kaya gitag-sa-tagsag yung tawag ilang ngalan. Okay no. Dugay-dugay din mahumani mga one day siguro po ni ang graduation. Wala sa to na contest. So, puno-puno gito ang gym kay apil man ang mga pamilya Lagi. Importante mo gina no. Ako din sila yung mga pamilya. Gi-invite po dalisod po ug wala ang pamilya kay bisan mo taod sa ilang kuan. Uyo mo taod man ni. Okay no og ma'am gawa sa kuan na ni makadawat mo sila og certificate dayon of Barog Max, ang uban nato nga training Barog Max kay certificate of completion. Aha. Pero ang kaning NC2 kuan day Barog Max ang kaning ato ang EIM electrical installation maintenance nagkuan na ay kuan 24 kabuok nga partisipante and then ang 20 kabuok ani kay kaning nakapasar sa competency assessment and naka-acquire na pud silang NC2 issued by the TESDA. Okay. Ang kaning pong atong heavy equipment nga road roller na ay 50 kabuk nga partisipante, 47 kabuk ang naka-acquire og NC2 po. Okay na. So di pasara gid sila, ma'am. Barog Max nakapasar din sila. Okay no. Og nindot kayo, ma'am, ang sukad sa tong paghimo sa atong Municipal Livelihood Summit. Dapat assessment nga successful ba sila na sa ilang dagan. Barog Max naatay gi-cover karon no nga duha ka buok success story pero kani siya Barog Max last year ni nato siya gikuha kay para maingon gyud nato nga success story no. So kani si Kuan Janelle Chris Ian Katakez 5 years na ni siya in service sa Kasesang Malaybalay. Ang iyahang position dito kay electrical maintenance. Right hand siya sa engineering. Oo, ang ikaduha na to nga cover sa success story Barog Max Barog Dar kay si Neza Jane Lastema. Oo. Bookkeeper sa Rapide karon sa auto shop sa Lunugan. Okay no. Og at least na natay produkto nga maayo na ilang trabaho. Ubay gid Barog Max. Pero kung naka in situ magud sigurado mo ka madawat og trabaho kung mag-apply ka no. So mo gid nga taas-taas gid nga training labi na og magkuhag NC2 kay siguro gid nga mulahutay. Mga pila ka days baka to usually mga 16, 20 mga anak ka days. Ang atong mga training kay mo minimum lang 15 days. 15 days na. Sa NC2. Okay, ma'am, basic ano kayo gusto ipahibalong ilaban sa mga graduates so silang dalhon silang iprepara na tay rehearsal nga pagbuhaton nga buhaton no, ma'am? Okay. Ako lang gihangyo no ang mga graduates sa Livelihood Summit nga mag-appeal gid ta kay kaning free raman ni and then makatuga pa gid mo and then ma-feel gid ninyo nga graduates gid mo ani kay tagaan man mo og special treatment. Ay kadit lang ma'am. Yes, ang tuga ma'am sila rin mag-provide or kuana? Naatay kita mag-provide ani. Provided siya sa Manolo Fortich Barog Max. Okay no. Sige, padayon ma'am. And then ang ato ang kuan lang kanang November ako lang ibalik no nga November 17, 2025 ang ato ang Livelihood Summit Culmination Program nga and graduation ceremony nga at i-attend gihapon ni siya ni Mayor na ni si Mayor na si Vice Mayor ato ning gina-invite sila mga SB members dayon and mga dignitaries nato sa mga partners DTI, DOLE, SESTA nato and then mga TESDA provincial and regional and then ata si Plus Trade Driving School, si WUSTRIDE Training and Assessment Center and Socio Inter-Skills Training at Barog Max. Okay, salamat kay ma'am sa imong pagbisita diri sa among programa sa Barog Manolo Fortich. Salamat kayo. Okay. Salamat po. Good luck sa atong graduation sa atong mga 400 ba ito 400 next week na siya 400 ka mga graduates November 17 okay salamat kayo okay og atong oras diri sa atong pagbarugoban alas 8:33 na ang takna sa kabuntagon og padayon tanar sa atong pagbarugoban oy barugdar ugma naman ning adlaw ni ang no parking oy patuman sa tabuan basin og
1.5 na ba kuno ni Barugdar, no? Ang penalty ani kung parking giga og dili ka patuo. So, if ever pod na yung mga wala gin nagtuman, if ever naagi dili makabayad sa no parking, na po sila community service nga ihatag for a designated date. Kanang in accordance kung kanus ug unsa imuhang gilapasan, no? Depende og pila imuhang amoto aw imuhang fine. So, mo rin na imuhang buhaton nga community service. Okay, no, og atong tanawon karon atong balik-balikan. Anyway, atong hinabi na nini ang atong MFRTE, no, nga si Sir Diosdado Durog Insincio. Dayon ato pong i-follow up karon dar kay ugma naman ning adlaw ang tabo dinis Manolo Fortis. Follow up ba ni kamusta ba ang sitwasyon diha? Nakabutang na ba sila og mga kining signages dar? Nga gibutangan dito nga no parking na ba diha ang parking fee nga 20 pesos Barugdar sa mo parking sa mga four wheels mga four wheels pero mga motorsiklo diha lang at bang gihapon sa tabuan ang magparking. Okay, diha sa tong linya karon atong MFRTE, no, head, no, si Sir Diosdado Dudong Insencio. Sir Dong, good morning Sir Dong. Live ka karon sa programang Barog Manolo Fortits. Kauban na to si Barog Daraquinio. Sir Dong. Good morning, Sir Dong. Sir Max, good morning. Ingon man nimo Ma'am Dara o sa ato mga tigpaminaw may buntag sa tanan. Sir Dong, gibalikan gid kana mog tawag Sir Dong kay kamusta man diha, makita na ba nato ang mga signages diha para ugma na ra ba ni ang atong no parking diha sa tong tabuan na Sir Dong. Sir Maxi, ugma pa mangyod ang mga sakyanan moabot sa buntag. So, ang among giikuan karong hapon na mo i-install kay basin og atong temporary ra pa ni atong signage kay katong mga permanent ato mangutong ipang pull out kay ipa-repaint, i-repair. Pero actually kana diha nga area no parking yun na siya kang tuwi sa atong diversion sa vehicle. Unya unang problema nag-double parking naman nga to, so maigo sila sa obstruction to traffic. Pag obstruction to traffic, 1,005, mahilaw na lang bayro nun. Kay, ato ba sila matikitan, kaya naamin yun sa siminto na. Kaysa dito na to sila sa 20, iputang nga plaster kayo, di pagit mahilaptan nilang sakyanan. Okay, no, at least atong gibalik-balik kini nga ugbang adlaw bawal na ang pagparking diha at bang sa tabuan. Kini nga kasagara ra ba siya dong na magparking diha kini naghatod og mga isda? Sir Max, ako lang i-announce sa Pulugma o Otro nga kanang delivery truck, pag human nilang diskarga sa isda, muadto sila sa sulod sa atong pay parking. Bahala, walay limit man ang oras. Walay limit ang oras, balag hapon na nila kuwaon. So pag i-remind pag ito ako nga dili dapat ang sakyanan magdiskarga musulod sa daghan ng tao. Kung mahimo mag-deliver sa'yo, kanang wala pa'y mamalitay. Kay sila may nahimong obstruction ninon sa agyanan sa tao. So, muna, ugma, hinaya to plaster. I-implement na to ugma, Sir Maxi, ang parking. Then, another announcement na po ka ng mga delivery na kung mahimo, sa'yo mag-deliver. Kung hindi nyo mag-deliver og sa'yo, adiha mo sa atubang kay delivery parking area mana kanang atubang. Okay, Dar, nakipunta na. Kibali, Sir Dong, if naay sakyanan, no, ni park siya, unya nag-hazard siya, unya iyahang rason kay dali raman mi sir. Igora darat diha ang isda, no, dali ra gid kayo, igora na ko ipaputos akong isda. Unsa man naaga po kay Sir Dong. Ana ay konsiderasyon nato ana ma'am pero na may RTA nakatindog kabalo sa pila ka minuto nga mulakaw. Na ay konsiderasyon kay lain kay gobay na to 20 nga igor ra gipaputos ang isda. Lagi. At least pero wala man goy mang merkado ma'am Dara nga moadto ra aw butawag ra gipaputos moadto mo gina kay mutangos patas isda kung blue pa ba. Kay basig pula na. Lagi. Kanang kibali mo na sila nga dali ra man jud kaayo mi ana or kanang wala di ra mi mag 10 minutes. Gihazard ang sakyanan tapulan na mo ba bikas paglakaw nimo ng 10 minutes. Ang abi ninyo Ma'am Dara kanang 20 pesos dili man gyud nabugat sa bulsa. Kaysa masipi ang ilang sakyanan sa parking area kaysa masakiran diha sa tapos karsada. Lagi. Bawal gihapon mag hazard mga to dito balag 10 minutes.
Kay ato man nun nga i-clear na to ang merkado nga tanaw sa mga tao sa atong mga turista o mga bisita Yes. nga oy tuay daghan ang isda baligya, tuay daghan prutas baligya, tuay malantaw gyud nila. So muna tinuod nga merkado. Bisan na ba og sikip na kayo ang traffic kasi doon mo parking yung kay mag-hazard dayon. Oo, kana gyud mag-hazard. Oo. Nakabalo mo sila nga naay limitation ang hazard pero wala lang nila nasabti ang hazard o kanusa gabita. Gani And ang kuan po na Sir Dong no, ang problema po na Sir Dong if naay mga turista bitaw nga nagsakay og van unya o hapit sa ta diri din ang driver sa van dili taga Manolo, wala siya kabalo nga naade ing ana. So, storyahan siya sa RTA, mobayad na lang siya 20 no, kay para hulatan ang iyahang mga sakop or iyang mga pasahero. Okay, kung ato kong butangan sa atubang nga mura og kanang makita sa mga tao nga naa man di ay ang hazard kasi mag-hazard sila tanan. So, ato na lang kuan kung dili taga diri manggaling, ato maiparimahin sa atong RTA nga mauna ning atong balao diri kung wala manggaling siya nakapalo. Sir Dong, ano yung pangutana, Sir Dong, no? Ang atong speed limit, Sir Dong, magini kay balaod magini, Sir Dong, no? Kining atong mga government nga mga vehicles, mga red plate, Sir Dong, murag kasagara na doon ay daghang mga violators, ani, Sir Dong. Say atong aksyon, ani, Sir Dong? Sir Maxi, wala mang i-action. Ang atong speed gun mo tira man yun. So, violation nila, kung sa violation nila nga ilang na-commit, ilag yun ang isitol. Pag hindi nila isitol, ako ginag-ipasalam sa LTO para wala yung magmahay. Okay. Vehicle driver man sila. So, nakabalogit sila sa balaod. Okay, Sir Dong, no? Og atong announcement, Sir Dong, atong tabang-tabangan gini pagpahibalo para og mag-adlaw, Sir Dong, ugma na raman i-implementar sugod mga adlaw. Kada Sabado raman ang kuan pa noon, nani balaod, no, Sir Dong? Yes, Max, kada Sabado niya ako pong dugangan kanang nag-standby mang sakyanan sulod sa merkado. Di man ta pwede mag-ambulant bindo nga atong sakyanan mohimo na atong tindahan. Correct. Pareha atong akasya gi-clear na ko atong duha na ka Sabado. Nga mga away lagi sila kay nang hinabuhi. Walay problema manginabuhi basta plaster lang tanga legal. So gidalan ako sila sa merkado. Katong akasya dia Sir Dong atbang sa kuan kanang duha ka bangko. Baptist. Daghan naman kayo ng display. Di ako nginan sila nga waong gilain nga mag-display ang merkado ra. Wa sa laing mangulikta ang merkado ra gihapon. So, dala na ko sila sa merkado sa sulod. Akong yang ang taga-merkado nga isingit ako ni Isdapin. Paningli ninyong sukay. Kaya nagpalikya man sila, paningli sukay. Okay na sulbad na. Limpyo na kayo atong akasya. Bitaw daw, nawala naman to. O daghan naman nawaligya atong gamot sa kahoy nga pang sa to. Katong mga lana sa kubra. Napuno na ino ng baligya dito. Galisun na ino ng tao kagi. So, maugya po na akong himoon karon kanang sa merkado. Ang di pwede nga himoon atong tindahan atong sakyanan kay karga niyo baligya. Ayaw, ibilin yung baligya kay naman may pwesto, iplastarin yung sakyanan. Dili dia sulod sa merkado kay basig apilo na hinoon ako nagtingano na sa merkado ng katindog. Okay, no, Sir Dong, na ni pasulod ito ang so nakaplastar na ang tanan katong mga ambulant vendors sa kilid datong ilawom sa Akasya diya sa may Baptist Church sa Sir Dong. Sila nakakuha na nakasingit na sila. Mayo. Kaya ato mo yung tabangan, mo may atong papel tabangan na to sila kay gusto mo sila mabuhi. Pila ba to ka mga kuan diha vendors ato Sir Dong murag unong to ang akong nakuan dito katong uban nga karang suroy-suroy lang ako lang to ikon nga walay problema ang suroy-suroy ayaw lang yun ninyo i-plaster kayo i-plaster ninyo makadisturbo nagdata. Okay, Sir Dong, salamat ka Sir Dong sa panahon na imong gihatag may nabi sa programang Barog Manolo 14. Salamat ka Sir Dong. Salamat sa Sir Maxi o Ma'am Dara o uban man sa atong tigpaminaw. Daghang salamat. Okay, atong nalabati mga igsoon si Sir Diosdado Dodong Incencio atong MFRTE head no. Ato na gituyo ani Barugdar. Anyway, ato na ning nahanabo si Sir Dong ni atong Miyerkules pa atong gisubli lang Barugdar kay
Og ato lang gisubli lang nato barugdar kay ugma na ra ba ning adlaw? Yes, oo, kay basin maingon sila nga wa man mi kabalo. Wa may kabalo. Mao ba gyud rason dayon? So ato na i-post pud sa Facebook karon Max, so i-post karon na, ato yung gipasibya karon sa ato ang radyo natin. Oh. Nga ug mga adlaw, sugod mga adlaw kada Sabado wala nagay parking. Okay. Diha sa may atbang sa Tabuan, diha sa Diversion Road, ang tanan ng mga sakyanan nga 4 wheels, 6 wheels didto ni sulod sa kanhi nga opisina sa Motorpool. Okay. Naibaya dito dara 20 pesos. 20 pesos. No. Ayan. So karon Barog Max, naagid ko yung ma-interview Barog Max no. Unta ako untang interview si ato ang municipal ato ang mental health specialist unta si Ma'am Dr. Una Aguilar. Pero si Doc Una tuwa sa Taiwan. So ang ako ang kuan karon no si Ma'am Elizabeth igsuon ni siya Barog Max no sa usa ka pasyente sa atong mental health facility nga kani siya nga pasyente Barog Max na ulian gyud. So karon Ma'am Elizabeth, good morning. Live ta karon sa Barog Manolo for Teach radio program. Kamusta man ka Ma'am Elizabeth? Hello, may buntag ma'am. So igsuon ni pasyente. Oo, igsuon ni siya sa pasyente sa usa ka pasyente no. Nga naayo sa atong mental health center na to. Mental health center na to. Okay. So Ma'am Elizabeth, good morning. Kauban nato si Barog Maxi Cadaves ug ako si Barog Dara Kinyo. And among ipangutana lang Ma'am Elizabeth no, unsay gibati gid sa imong igsuon before siya niadto sa ato ang mental health facility? One gid siya ma'am, ako igsuon ng good na agi sa sakit sa mental health. Okay. Una, one gid siya kana bitong iso gid siya ma'am ba? O di kinamo siya kuan hanggan bitaw. Unya Dili mapugnan. Di pa kuan siya basta nangisod siya kay di namo gasataya bitaw muna nga pasalamat ko adtong year 2003. 2003. Oo, naay among midwife diri sa Daliri nga si Ma'am Virgie. Okay. Tapos nag-recommend siya ma'am sir sa amuang na ako may programa ni Mayor para sa mental health care. Okay. So nagpasalamat mig dako gyud kay naagi sa offer dawas pa libre gyud siya. Oo. Then pagka adtong year 2003 gisugdan din siya og dapat sa lambal na gipagi sa injection dayon hangtod karon from 2003 to 2025 Karon tuig na. Oo. Gikan sa iyang pagkaayo gyud sir hangtod karon maayo na digay iyang pang-improve dayon ang iyang pang-lihok normal na gid siya. Usa na siya imong igsuon, laki ba ini Ma'am Elizabeth? Lalaki ni sir. Lalaki. So maayo na lugar siya karon human nga natambalan sa atong mental health nga center dinhi sa atong lungsod. Unsa man gagikan diha sa inyong lugar, dalhon diri or diha ra tambalan sa inyong balay? Kuan ni sir, kanang mulumulot yo gid ni sa barangay Dalirig din. Kani siya Primero pag dapat siya sa tambal, libre siya hatod sa libre hatod. Barangay din. Pagka pila na kabulan, 3 to up to the 3 months up to the present. Kuan nagid siya. Siya na ang wala sa location sa health center sa munisipyo. Okay. Nagid nagid siya sa ing schedule na unsa nangapitsa sa bulan. Siya ra gid siya, di na ako siya ubanan kay mo kabalo naman gid siya normal lagi kay yung panisip, wa na gyud problema. Okay dar. Unsa gani ang diagnosis adto sa iya ha ma'am? Kuan man ma'am kanang wala man gid namo wala gid namo siya makuan ma-confirm gid unsa man siya nga klase nga sakit sa utok pero gid amo na sa gipag-check up sa malay-balay kang Doc Damasco o lagi nga moto nga gipang-pangtana man tuon sa iyang mga kaagi unsay mga experience niya mo to akong gipangsulti dito dahil ang giingon dalin sa doktor nga need siya injeksyonan. Injeksyonan mao lagi kay tungod lagi sa lisod sa panahon karon mao na nga wala na namo makabalik sa dito sa among doktor sa malay-balay dayon wala na din madugay nag-offer man ang
atong munisipyo pinangulungan ni Mayor Tinio nga naa di ay Libre. Mental health care para sa mga pasyente nga adunay mga kuan sa pangisip nga sakit. So lamipay kayo dako sa kay may offer dayon gawas pa libre pag yun. Ang din makatimoni nga kuan din siya. Naulian gid ako igsoon sa daghan gid salamat sa programa ni Mayor Tinio labi na gid ang mental health care nga diin naulian gid ang ako igsuon hangtod karon sir. Ma'am, sa sinugdanan ma'am, usa iyang kuan adto aksyon sa maong pasyente, sa magwaras siya, usa iyang pagabuhaton adto. Na. Kuan gid sir, oy, grabe gid ka lisod among kuan gid kahimtang pagsugod niya kay Temiro, amo pang maduulan. Pag sigundahan siya, di naman may karuon sir, oy kay gapag isog na mo gid sir, iya naman ning pangkontrahong gud kami iyang pamilya. Okay no. Dahil manakit na siya sir. Okay no. Wa sa ninyo gikulong ma'am, wa sa ninyo gigapos, gikulong, wala po. Niabot lagi sa punto sir nga nagapos namo kay di man namo kaya. Wala sud ninyo gidudahan ma'am nga nagamit sa illegal nga droga or wala sa siya ing ana. Wala man sad siguro sir kay kanin man gud siya sir naa siya pagka girly sir ba naa siya pag bigid sa pure naa siya pagka girly. So wala gid mo nagduda lugar gid nga nakagamit og drugs. Wala. Kung man kunin siya sugod na siya nagsakit sir kad kay nagsakit. Kadi bitaw ako igagaw nga gidunggab diri sa sentro sa dapit sa kuan elementary nag-abay man gud sila. Nag-abay sila akong igaga nga babae gidunggab sa igsuon to kay naalagi sila yung mga problema po. Babae. Babae ang gidunggab niya akong kanina ako igsuon nga among pasyente abay kay sila sa gidunggab nga ako igagaw dito wala na madugay pila ka bulan. Dito lang siya nagsugod. Mura siya trauma stress or kanang PTSD. Oo, anak dito si Al. Ma'am. Okay no og so mas maayo gani karon kay naana no naana ang maong naana karon ang maong atong mental health center Dennis Manolo dayon nakatabang dako kay tabang ma'am sa imong pamilya sa imong igsuon ang maong center nato no. Dako gi kay tabang sir. Gitabalag ba mo diri sa atong center libre ba ma'am libre? Sir? Libre ba ang inyong ilang ang pagtambal? Libre gid sir. Aning tulog sa duha ka tuig na kape, libre gid na wala mi gibayaran. Salamat kita ni Mayor Kenyo no. Yes, ganaan nga programa. Importante kayo kay bisan daing ana nga kanang at the point nga gihikta na pa day chance nga maulian gyud. Maulian. Oo. So dili ka wa day pag-asa no. Ato ang mga katawhan diri sa Manolo Fortich if ever na amoy mga kaila nga naingana at imong idangat diri sa atong mental health facility or idangat ninyo sa inyong barangay aron na rekomendahan dayon. Oo. Hatod. Okay. Ma'am, ano na kay gusto i-announce? Or i-pasalamat. Again. Kami sa among pamilya, ma'am, dako gid among pasalamat ng Mayor Tinio sa programa nga diin usa gid ako igsuon nga ulian sa iyang programa nga mental health care unya libre pa gid ma'am wala mi nabayaran. Ayan. Okay. So thank you kayo Ma'am Elizabeth sa imong oras sa pagtubag sa among mga pangutana kabahin sa ato ang unsa gid ka epektibo kini ato ang mental health care facility no naani siya sa kilid sa RHU. So ang kanang RHU nato pagkilid din niya na may tarp diya nakabutang mental health care facility. Kada sa araw ganito na every Thursday every Thursday. Oo, 8 to 11 AM. 8 to 11. So kagahapon na ato. So kagahapon wala siya barog Max kay naay importante nga lakaw si Doc Aguilar sa Taiwan. Okay no, og salamat kay Ma'am Elizabeth ha sa imong panahon Ma'am Elizabeth nga may nabi sa programang Barog Manolo Fortich. Salamat kayo. Okay, Barugdar no og grabe na tong kaagi Barugdar no og wala pang atong municipal kani atong mental health center mga igsoon
dako ni nga tabang mga kaigsunan sa atong pareha ni Ma'am Elizabeth Yes. no, sa iyang igsuon. Grabe no. Niabot ang punto nga ilang hugtan, Gihita na siyempre. yun, oo. Kay manakit na. Manakit na no. Oo. So samtang gitawag nato ang ato ang tinugyanan no nga mag-storya sa ato ang job start nga training, ato sang ipa-shout out Boss Max. Oy, shout out sa mga lugar no. Nakalimot ka magta sa atong mga viewers. Ay, good morning mga viewers. Sa ubay-ubay nato ka mga gipanghisgutan nga mga lawom kay nga mga hisgutanon. Nalimtan na nato ang mga viewers. Ayan kang Lovier Mona Lovier. Good morning Barug Maxi and Barug Dara and kang Jerome Sigungan. Grabe, Ilay sa Lapas. Wow. And good morning, Barug Max and Barug Dar. Kang Richard C. Juarez. Good morning, Ma'am and Sir. Watching here from Alae Landfill. And shout kang Lovier Mona Lovier. Shout out Vincent Galo. Kang Shoni Mondilla watching from Manolo Fortich, Bukidnon. Kang Trisha Faye de Los Santos, go, Eliza Lapas. And kang Cristel Ann Bahuyo, Eliza. Shoutout yapon niya si Ma'am Eliza. Dagan kig fan si Ma'am Eliza, no? And kang pa-shoutout mi diri sa Barangay Tikala, RQPS. Again, good morning sa ato ang mga kauban diha sa buhatan ug sa ato ang LGU, no? Nga naa diha nag-adto sa Barangay Tikala sayo kay nag-anha para maghatod og serbisyo sa RQPS. Kang Trisha Faye de Los Santos, shoutout mi dinhi sa Barangay Tikala, RQPS team. And Lalang Bianyo, good morning, shoutout mi diri sa food court. Asa man nga food court ma'am. And kang Archie Lompon Kinyo, maayong buntag Barug Maxi kaninyong duha. Ayan, magtaas-taas magid ni iyahang comment, no? And kang Revere, yes, tinodjud maayo gid apilan pod og pag-ampo. Yes. Okay na, rin na tanong lang no. Niya sa tong linya karon ang atong Duli Bukidnon, no? Ang atong assistant director si Ma'am Gisa Horquia sa Department of Labor and Employment Bukidnon. Ma'am Gisa, good morning. Live ka karon sa programang Barog Manolo Fortich. Kauban nato si Barog Daraquinho. Ma'am. Good morning, ma'am. Hello, sir. Ma'am, good morning. Good morning, everyone. Ma'am, mura og ongoing ang among job start training diri sa atong lungsod sa Manolo Fortich, ma'am. Kamusta ang atong din ang programa sa job start ilawom ni sa Department of Labor and Employment, ma'am? Okay. So far, ang ato ang implementation sa atong job start is na ata karon sa internship na field. Lahat siya sa internship na phase last year sa full cycle na to. And then we have 31 ka mga beneficiaries. 31, there is Manolo. Yes, sir. So, mahuman ni ma'am, November 21 ba ito, ma'am? Mahuman eh? November 21, sir. 21, mahuman. Nagsugod ni atong October 16 ba ito, ma'am? July, sir. July. July 19, oo. So, ubay-ubay din, no? Ganong, na may limit, ani, ma'am, atong pagkuha sa tong job start o depende lang is mo apply? Depende din siya sa mag-apply, sir. In fact, nakatay second round sa ito ang soft skills training karon so nga 50 ka beneficiaries pero training nila is done based lang, no? So, kanang wala naman tayo budget para makapadayon sa technical training. Pero ang ato ang first batch or kanang ato ang round 1 is nakapadayon din sila until the internship in which mag-end sila this November 21 ang ilahang completion nga kanang or recognition or culmination with November 21 ang tentative na date. So, siya po is at I went to Lumanica phase ang atong job start na at 10 days na training, na 44 days to 66 days na technical training, and then ang last phase is 44 to 66 days na internship. So naman sila allowance sa Duli, ma'am, no? Sometimes undergo sila og training? Yes, sir. For the first 10 days and appeal ang 44 days na technical training karon na atay 400 pesos per day na allowance. 400 pesos per day, no? Okay. 400 sir. 400 pesos. Sir, ang maghatag na dayon og allowance is si employer na dayon. Employer na dayon. Okay. 75% of the minimum wage lang dayon ilang mahatag. Pila to, ma'am? 700? 75%. 75%. Ilang ba? Okay, Barabdan, nakipalo up. Para sa ato ang mga bag-o lang nakadungog ani unsa ning job start, ma'am, no? Pwede ba ka maghatag og overview unsa ni siya nga program, ma'am? Okay. Ang kaning job start nga program is ang main nga
target yun nato ani sa ato ang mga youth no, ang mga 18 to 24 years old 18 to 24. Not at the time of registration dapat sila is not in education, Okay. not in training, and not in employment or mga NEET na sila ang tawag na mo ana sir. Dayon kanang kanang sila nga mga bata amo ana ato ana siyang i-train. Ang first phase nga training is 10 days para magkaroon sila sir og kanang mga soft or core skills training in which maging ready sila para sa next phase or katong sa mga skills na needed sa employer para sa world of work din sir. Okay, no? Okay, Dar, follow up? Okay na to, bro. Okay. So, ma'am, kining paghuman nila training, ma'am, nanabay mga employer nakalaan na daan para sa ilaha, ma'am? Okay. Para kaning sa first batch na First batch, first batch or round 1 nato nga job part, kuan siya sir kanang nag-intern na sila sa ato ang mga employer. Nag-intern na din Maning sila ang mga full cycle completers kumbaga nato. So, nana sila sunod sa nanag-intern naman sila sa atong mga employer. Okay. After internship kanang ato gi-encourage ang atong mga employer nga ilara pod ning silang ipang-absorb. Mayo. Possible out 731 is ma-absorb dito sir. 31 man first batch ani, ma'am. Pila gani ang second batch? Ang second batch karon pamulo sila sa ilahang 10 days na training 50,000 sir. 62? 50. 50. 5 ang atong second batch. 50 sir. 50 sa atong second batch. Okay. Yes sir. Okay, ma'am. Jisan, salamat kayo, ma'am Jisan, sa always ginamo mahinabi ka diri sa programang Barog Manolo Forte. Salamat kayo, ma'am. Thank you kayo, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Atong nahabi Barogdar, si Ma'am Gisa Hortia, atong assistant ni Provincial Director, Duli Provincial Director Raul Balmoris. Siya ang assistant sa atong Bukidnon. Okay, padayon Barogdar. Okay, so atong basa nato nakahinabi Barog Max nung atong kauban nga naa dito sa Barangay Tikala. Oo, nakabsa na pud kitag oras. So again natay ang ato ang RQPS team naa dito karon kasamtangan sa Barangay Tikala. So katong kuan kamulo pa sila karon kay sayo pa man sa buntag usually mahuman gini Barog Max mga 1:00 or 12:00 and depende gid sa kadaghanon sa tao. So again shout out pud ta sa ato ang RQPS team nga sayo kay sa buntag dagadto and sa ato pong mga BHW nga nag-assist and sa uban nga mga barangay volunteers nga nag-assist dito sa atong RQPS team. Okay, Dar. Wala tayo igong panahon, Barogdar, sa itong pagpanayon, sa itong programang Barog Manolo Forte. Salamat tayo sa ato ang mga suging tigpaminaw, labi na katong mga viewers nato ug nagpa-shoutout sa ilahang asa sila nga lugar. This is your co-anchor every Friday ug alang sa lahutay nga kalambuan ug sihag nga pang gobyerno, Dara Kinyo, Barog Manolo Forte. Okay, 48 days na lang Pasko na ug salamat dahil ug sa ngalan sa itong lokal nga panggagamahanan sa itong lungsod, pinagipon ni Mayor Rogelio R.Q. Kinyo atong Vice Mayor si Vice Mayor Rinaldo Bagayas Jr. Atong Municipal Administrator Engineer Joyce Sagain, atong Municipal Legal Counsel si Atty. Rishi Hamila, sa ngalan sa atong kauban sa studio si atong partner mga igsoon si Barog Oyoy Julius Oyoy Paurelio, si Sir Ryan Rairo Ruiz, dayon si Barog Dara Kinyo, sa atong studio mga igsoon sa radyo natin si Barog Rinan Ginimay, sa ngalan sa LGU Public Affairs and Information, sa ngalan sa Municipal Information Office among head si Sir Joey Yekyek, alang sa lahutay nga kalambuan og sihag nga panggobyerno, Barog Maxi Cadaves. Ako mga salamat, tinautunta ang Ginoo, magaban ka nato sa kanunay, dalaygon ang Dios. Inyong nabati ang tulumanon, Barog Manolo Fortix. Kung ano na kamoy mga komentaryo, pangutana, suwestyon, ipadagat lamang ka na sa programa Barog Manolo Fortix, care of Radio Natin Network. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.